So, meron naman tayong panibagong loan applications na i-review at bagong sulpot siya guys sa Google Play Store. And alam nyo ba guys, no, 10,000 agad yung offer sa akin at 240 pesos lang daw yung kanyang interest based doon guys sa kanyang applications. Legit kaya ito or isa na naman itong scam na loan applications? Kaya naman guys, no, kung interesado ka about ito sa ating panibagong topic, keep on watching. Okay, let's go. Hi guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video, isang panibagong loan apps na naman yung na-discover ko sa Google Play Store. And alam nyo ba guys, na 10,000 agad yung offer ko sa kanya tapos 240 pesos lang daw yung kanyang interest. So itong ang loan applications guys no na gusto kong i-share sa inyo ay itong si Tulong Cash na bagong-bago nga lang talaga siya sa Google Play Store at medyo curious nga ako sa loan apps na to guys no. Kaya naman napa-apply ako baka sakali na makatulong nga sa akin itong loan apps applications na to. So pagka-open ko nga guys no ng kanyang application dito, meron siyang hinihinging permission statement kagaya guys ng ating camera, image information, tapos guys, yung ating files, app use information, device information, SMS, call logs, mobile phone code, calendar, app installed, view Wi-Fi connections, add ID. So yun guys, yung mga hinihingi niya, no, sobrang dami. Sobrang dami yung hinihinging permission. Syempre guys, no, hindi naman tayo makakapag-proceed dun sa kanilang applications kung hindi natin i-confirm yung permission na hinihingi itong loan apps na to. So kapag once guys na kinonfirm natin, meron tayong mababasa dito guys, no? Sabi niya dito, read your SMS messages and call logs. At meron pa siyang sinabi guys sa baba niya. Medyo nakakatamad lang basahin guys, no? Pero ilalagay ko na lang dyan sa my screen at intindihin nyo na lang yung sinabi niya doon. So fast forward, dito nga guys, no, kailangan nga nating mag-provide ng cellphone number na gagamitin natin sa kanilang applications. Tapos meron tayong ma-receive na OTP at ilalagay natin siya dito guys. So kapag okay na guys, no, click lang natin yung apply now. Tapos meron tayong pipilapan guys na personal information natin. At dito nga guys, no, pipilapan natin yung ating province of residence, city of residence, residential address, postcode, educational level, marital status, pati na rin guys yung ating number of children at yung ating living condition. So yun guys, yung pipilapan natin dito sa ating personal information. Then after nun guys, no, dito naman sa kanyang work information, kailangan natin pilapan yung ating profession, how long have you been working here, tapos yung ating monthly salary or income. Dito naman guys, no, sa emergency contacts, kailangan nating mag-provide ng at least 3 contact reference at ilalagay din natin guys, no, yung ating email address. Hindi siya optional guys, no, yung paglagay ng email address kasi kailangan talaga nating ilagay yung ating email address. So kapag okay na guys, no, tatanungin naman tayo about sa ating credit standing. At ito nga guys, no, yung mga katanungan, sabi niya dito guys, is it overdue in the past month? Maximum overdue days in the past month? Total borrowings in the past month? The number of loans in the past month? So kailangan natin sagutin guys, no, yung tinatanong about dito sa ating credit standing. After nun guys, no, mapupunta naman tayo dito sa kanilang ID information kung saan kailangan nating mag-provide ng ating valid ID. Bali yung mga valid ID guys, no, na available na pwede nating isubmit is yung ating UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driving License, Postal ID, Voter ID, at Health Card. Anyway guys, no, pipicturean din natin yung front ng ating valid ID tapos mag-selfie verification lang tayo para ma-verify na tayo talaga yung umuutang sa kanilang application. Sa bank information naman guys, no, kailangan nating maglagay ng ating bank information kagaya guys, no, ng e-wallet or bank transfer. So mamimili lang kayo guys, no, kung ano yung mas prefer yung ilagay na bank information nyo. So after ko nga guys fill upan lahat, bumalik ulit ako dito sa kanilang dashboard. At dito nga guys, no, nakalagay yung quota range kung saan 600 to 40,000 daw yung pwede nating mahiram sa kanya. At yung kanyang reference interest rate is 0.80% lang daw. At yung kanyang loan term guys, no, is 180 to 360 days. Doon pa lang guys, no, medyo nagdududa na talaga ako sa loan apps na to. Pero out of my curiosity, tinry ko talaga mag-apply para ma-check ko yung kanyang loan details.
And ito nga guys sa kanyang loan details, nagulat ako na 10,000 agad yung ino-offer sa akin itong loan apps na to. And ito nga guys, no, yung kanyang loan term nakalagay is 90 days. Yung amount na ma-receive ko is 9,992 pesos. So 8 pesos guys yung kaltas. At yung interest niya guys no, is 240 pesos. Yung service fee 8 pesos nga lang. Yung date of application niya is January 10, 2025. Yung due date niya guys no, is April 10 to 2025. So 3 months to pay nga daw siya. Hindi ako naniniwala guys no sa ganitong loan details nitong bagong loan apps na to. Well, sa mga nakatry guys no, please comment down below kung ano yung experience nyo sa loan apps na to. And dito nga guys no, tinry ko talaga kung ma-approve ba ako or hindi. At nakalagay dito guys no, sabi niya successful. In the loan processing, the final approved amount depends on your credit assessment. Maintaining a good credit record can increase the approved loan amount. So, dun guys, no, naka-pending pa lang yung applications ko sa kanya at hinihintay ko na lang yung result kung ma-approve ba ako or ma-reject dito sa loan applications na to. Sa mga merong loan dito guys, no, kahit tulong cash, comment down below kasi sobrang nakakapagduda talaga yung kanyang loan details. Kasi kung legit man talaga yon na 8 pesos lang yung kanyang service fee, tapos 240 lang yung kanyang interest, tapos 3 months to pay siya. Well, it's a good news guys no na isa itong panibagong loan apps na pwede nating maaasahan. But for me guys no, talagang malakas yung kutob ko na scam na naman itong loan applications na to na pinapaganda lang yung kanyang loan details para madaming umutang sa kanila. So yun naman guys no yung ating topic ngayon. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!